Before we start mga kapatid, ay hindi tayo ng guidance sa ating Panginoon. I request Brother James, tayo tumayo, tayo manalangin sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ama naming Diyos, kami po ay nasa ito na kung saan po kami po ay mag-aaral na po ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang inyong basbas sa aming kapatid na siyang mga aral. Bigyan niyo po siya ng kalaman at karunungan at ituro niyo po sa amin sa pamamagitan niya anumang bagay ang nais niyo po ituro na matutunan po namin. Naway ito po o Diyos ay maging makapangyarihang bagay sa amin na magbabago po ng aming mga buhay. Ito po aming dalangin o Diyos sa dakilang pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito ay continue, mga kapatid, sa ating pinag-aaralan na soul winner. Yung una soul winning, pero ang ginawa ko ngayon soul winner, part 3. Mga kapatid, alam naman natin ang salitang soul winner, ito yung tayo ay magdadala tayo ng mga tao na wala sa Panginoon, na dadalhin natin patungo kay Jesus, mga kapatid. Ang soul winner, mga kapatid, hindi yan basta-basta na sabihin mo, bisita ka lang. Hindi yan basta-basta na na lingkod ka ng Panginoon. Lahat yan free will. Lahat tayo pwede tayo mag-invite, mga kapatid, na tinatawag na soul winner. Pero ano ba dapat ang gawin natin? Paano maging soul winner? Ito ang una, mga kapatid, sa mga soul winner na dapat check natin yung puso natin, ha. Kapag may naramdaman ka na ikaw yung soul winner, gawin mo, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ang soul winner hindi madali. Mga kapatid, mag-win ng kaluluwa. Hindi po siya basta-basta na pag in-invite mo, maglilingkod agad yan sa Panginoon. No. Hindi po, mga kapatid. Kaya kapag mga soul winner ka, gusto mo mag-share ng words of God, ginagamit mo sa words of God, ikaw ang mismo na tumatayo sa words of God na instrumento ka ng Panginoon para makapagdala ka ng isang tao na magbabago sa buhay niya, mga kapatid. Tatandaan natin, ang tao sa puzzle, bakit binubuo ang puzzle, mga kapatid? Kasi nga gusto mo mabuo. Ang tao may kulang. Akala natin ang tao, buo na. Pero tatandaan mo, mga kapatid, 99% lang ang buo ng tao. Pero tandaan mo, may isang kulang dyan. Si Jesus. Ang soul winner, mga kapatid, may heart ka dapat sa kaluluwa. Yan. Yung kaluluwa, ito yung sinasabing tao. Ikaw, mismo, tayo, mga kapatid, kaluluwa yan, soul winning yan. Kung titignan mo yung ibang tao sa paligid, ang tawag dyan, soul yan, kaluluwa yan, mga kapatid, na mahal ng Panginoon. Una, sabi ito, ang soul winner ay dapat may pagmamahal sa kaluluwa. Mahal po natin ang bawat isa. Amen. Hindi nga, mahal natin. Kung mahal natin ang bawat isa sa atin, sabi ng Bible, Matthew 22 verse 39, sabi dito, ito yung utos ng Panginoon. At sabi diyan, at ang pangalawa, katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito, mga kapatid, kapag soul winner tayo, dapat pinaparamdam natin sa bawat tao na mahal natin sila. Tatandaan natin, pag soul winner tayo, mga kapatid, unang-una natin maging thinking, maging kaisipan natin, unang-una, paano kumalin sarili ko? Ikaw, bilang tao, paano mo mahalin ang sarili mo? Sabi diyan, kung paano mo iniibig ang iyong sarili, ganun din dapat sa iyong kapwa. Tama? Paano natin mahalin ang sarili natin? Paano natin masasabi na mahal natin ang tao ng Diyos kung tayo mismo, hindi natin kaya mahalin sarili natin? Tama? Dapat unahin natin mahalin yung sarili natin. Pag minahal natin ang sarili natin, tignan naman natin yung kapwa natin. Bakit? Hindi na madali sa iyong ibigin siya. Bakit? Alam mo kung paano magmahal. Amen? Kaya mga kapatid, kung iisipin natin, kung nganin lang natin sa isip natin na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Bakit niya sinabi yun? Kasi ang tao minsan makasarili. Tama? May mga taong ganun. Ay, wala akong pakialam dyan. Bahala siya may biyerno. Di ba? Kung iisipin natin, di naman siya marunong makinig eh. Di ba? May mga ganyan tao na
pag once na soul winner tayo, iparamdam natin na mahal natin sila. Ipadama natin sila na importante sila sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kasi mga kapatid, kung tayo mismo, sa sarili natin, kung paano tayo magtrato sa ibang tao, ginagawa mo sa sarili mo rin yan. Bakit? Kung gusto natin makakuha tayo na makadala tayo sa papunta kay Jesus, ayusin natin sa sarili natin. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging soul winner, talagang mahirap, marami kang magpag-aral natin. Diretso tayo. Sabi ng 2 Corinthians, mga kapatid, 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayon lahat ay nangamatay. Ito mga kapatid, ito yung mga apostol. Mga kapatid, kung ano natin si Apostol Paul, sa message niya to sa mga taga-Corinto, mga kapatid. Pero isipin natin, dapat dito, sabi dito, dahil sa pag-ibig ni Kristo, ay pumipilit sa kanila. Paano ba yun? Naramdaman kasi nila yung pag-ibig ni Jesus sa kanila. Kaya ang mga apostol, mga kapatid, ganun na lang ang pagpapahalaga nila sa mga tao ng Diyos. Kung paano nila i-comfort, kung paano nila i-trato, mga kapatid, kung paano nila dinidisciple, mga kapatid. Dito yung mga bagay, mga kapatid, na kailangan natin gawin. Na dahil tayo nangangaral ng salita ng Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos natin. Naramdaman mo ba, mga kapatid, ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo? Kung naramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, kumilos tayo. Mga kapatid, alam niyo kung bakit? Kasi maraming tao ay nasa paligid natin. Tama? Marami mga kapatid. Kaya may chance tayo, mga kapatid, na mangaral ng salita ng ating Panginoon. Then, take note na sinabi dyan na ipinasya namin ang ganito. Sapagkat ipinasya namin ang ganito. Ito yung mga apostol. The apostle decided to follow Jesus and surrender ang lahat. Sinurrender nila lahat. Wala silang inano sa sarili nila. Wala silang tinira. Dahil sa pagmamahal nila, pagmamahal ng Panginoon, sinuklian nila. Nung naramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay nila. Kung paano sila iniligtas, kung paano nabuksan ang kaligtasan sa kanila, mga kapatid, inano ng mga apostol, mga kapatid, na buong buhay nila, ibinigay nila sa Panginoon. Kahit ang kapalit, buhay nila. Mga kapatid, maraming apostol, mga apostol, mga kapatid, na nagsakripisyo. Amen? Maraming tao. Kaya nga nakarating sa atin ang salita ng Panginoon, kung hindi sila tumigil, baka wala lahat tayo dito. Amen? Amen. Ang Panginoong Jesucristo, dinala niya ang mga salita niya, sinundan ng mga apostol, tapos tayo. Amen? Amen. Paano pag tayo mismo sa sarili natin tumigil tayo, paano na susunod na generation natin? Hindi na nila maririnig ang katotohanan. Kasi wala na nangangaral. Wala na nagsishare. Kaya mga kapatid, dapat kung ano yung naging stand ng Panginoon at ng mga apostol, maging isa rin tayo. Amen? Dapat maging isa tayo. Pangalawa, number 2, itanaw natin ang ating mga mata sa bawat tao na nasa paligid natin. Sabi yan, itanaw natin ang ating mga mata sa bawat tao na nasa paligid natin. Sige nga, igala natin yung mga mata natin. Tingnan natin yung mga nasa paligid natin, mga tao. Di ba? Gaganda at gwapo? Sa akin kayo tumingin. Mas gwapo sa inyo, sa akin kayo nakatingin. Sabi dyan, mga kapatid, itanaw natin ang ating mga mata sa bawat tao na nasa paligid natin. Lipat mo. Verse tayo, verse. Yan. Sabi 1:4 sa John chapter 4 verse 35. Hindi ba kasi sinabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani, narito sa inyo ang aking sinasabi. Itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Next po. Tuloy tayo. Matthew 9:37, na magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan na ang
Katotohanan ay ang aanihin ay marami. Dadapot kakaunti ang mga manggagawa. Next, idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Balik tayo sa unang verse, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga kapatid, take note, itanaw ninyo ang inyong mga mata. Eto, dito natin i-focus, mga kapatid. Sabi dyan, ang mata natin, nagagamit natin yan, mga kapatid, tama? Para makakita. Mga kapatid, kung iisipin lang natin, yung mata natin, dapat nakikita natin yung kahalagaan ng kaluluwa. Dapat nakikita mo, mga kapatid, yung mga tao na nasa paligid mo. Dapat yung may concern ka pagdating sa mga tao, mga kapatid, na alam mo yun, yung tipong kung paano ka naging importante sa mata ng Panginoon, dapat tignan mo rin sila kung paano naging importante sila. Dahil gusto sila iligtas ng Panginoon dahil sa atin. Dahil tayo instrumento ng Panginoon para sila makapagbagong buhay. Mga kapatid, kung tayo pipikit, mga kapatid, hindi natin sila makikita. Tama? Pero kung ang mata natin, gagamitin natin na kailangan niya maligtas, kailangan niya mapunta sa Panginoon, kailangan ko siya dalhin sa Panginoon para makakilala rin siya. Mga kapatid, ang tunay na kaibigan, mga kapatid, tatandaan mo, dadalhin ka niya sa katotohanan. Dadalhin ka patungo kay Jesus, mga kapatid. Ang tunay na kaibigan, ito mga kapatid, di naman sa pag-ano. Marami akong kaibigan. May the best testimony na inaano ko sa sarili ko lagi. Marami akong kaibigan. Pero ako konti lang nag-decide na sumama sa akin. Bakit? Kasi ang gusto ng ibang tao na kaibigan mo, kaibigan natin. Kalayawan, kasalanan, tama? Alam mo yun, tipong nandiyan sila, pag basta inuman. Tama? Na kung yan lang natin. Pero kung iisipin mo, sa akin, napaisip ako sa sarili ko, na may nagsabi sa akin, tunay mong kaibigan niya pag sumama yan sa pagbabago. Alam mo mga kapatid, yung mga kaibigan ko, in-invite ko dito, pero hindi sila nag-stay. Hindi para sabihin na hindi ko sila tunay na kaibigan. Kundi ito yung isa pamamaraan na sinabi ko, may season para tawagin sila ng Panginoon. May kanya-kanya tayong season, mga kapatid. Kaya kung iisipin mo kung patuloy ang mata natin ay hindi natin gagamitin para magligtas ng kaluluwa sa labas ng church na to, mga kapatid. Tatandaan mo, kapatid. Sayang. Sayang. Mga kapatid. Kaya ang gawin natin, mga kapatid, yung mga mata natin, mga kapatid, sabihin, tanawin nyo ang inyong mga mata. Kumbaga, kung iisipin natin, kaawan natin yung mga taong wala sa Panginoon. Kawan natin yung mga taong naliligaw na landas, nasisira ang buhay. Ano natin sila? Tulungan natin sila makapunta sila sa Panginoon, mga kapatid, makabalik sila sa Panginoon. Sabi dito, at inyong tignan ang mga bukid. Kumbaga, saanin natin. Ayan yung sa labas, mga kapatid, kung anin natin sa na mapuputi na upang anihin. Eto, sunod. Sabi diyan na magkagayo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan, ang aanihin ay marami. Dadapot kakaunti ang manggagawa. Ito yung sinasabi, sinong available? Ito yung sinasabi, mga kapatid, na sinong available. Sabi niya, marami na ang aanihin, pero kukunti ang manggagawa. Kukunti lang ang may heart, mga kapatid, sa pagtatrabaho sa Panginoon, na mangaral ang salita niya. Kaya kung tayo, mga kapatid, chinek natin ang sarili natin kanina, na sinasabi na kailangan natin mag-ani. Mga kapatid, ang mga magsasaka, mga kapatid, matagal na process ang paghihintay nila para makaani sila. Tama? Kung ikaw magkaroon ka ng heart sa pag-win ng soul, mga kapatid, tatanda mo, hindi yan kinabukasan pag inimbay mo. Nandiyan na yan, naglilikod na yan. No, mahaba proseso. Mahaba ang pasensya. Mahaba ang kailangan mong gawin, mga kapatid, para ang tao mabalik natin sa Panginoon. Minsan nire-reject ka niyan. Ayoko maglingkod sa Panginoon. Wala akong tinatapakan na tao. Mabait akong tao. Pero iisipin mo, mga kapatid, kahit nire-reject ka, ilapit mo sarili mo sa Kanya para makabalik siya sa Panginoon. Amen? Mahal natin ang kaibigan natin. Amen.
Galaw na tayo. Maging available tayo. Mga kapatid. Mga kapatid, ano, ang linaw ang sinabi. Kakaunti ang manggagawa. Pero kung ito sa ano natin, palitan natin yung kakaunti. Kung lahat tayo maging available, mga kapatid, palitan natin. Madami. Madami ang mga manggagawa. Kapag marami ang manggagawa, marami maliligtas. Tama? Amen. Praise the Lord. Kung maunti ang manggagawa, maraming hindi maliligtas. Bakit? Hindi tayo nakilos. Dapat matagal na tayo sa church, tama? Ito sa mga kapatiran, hindi naman sa pag-ano, mga kapatid. Dapat tayo, mga kapatid, na matatagal na sa Panginoon, na naglilingkod sa Panginoon. Dapat meron na tayong buhay. Dapat marami na tayong na-invite. Marami na tayong nakasama dito, mga kapatid. Kung marami tayo, kung nagmamahal tayo sa kapwa natin, mga kapatid, gaya ng sinabi ko na nakaraan, unahin natin pamilya natin. Payag ka? Ikaw ang ligtas, sila hindi. Payag tayo? Sila na sa impyerno, tayo na sa langit. Matutuwa tayo? Hindi. Pag hindi tayo kumilos, alam natin yung kakainatnan. Sa mga kapatid na matatagal, tama? Alam natin. Kaya tayo nagsusol ng kaluluwa, mga kapatid, kasi ayaw natin maranasan ng bawat isa sa atin na mapunta sa impyerno. Kasi pag hindi tayo maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, impyerno talaga. Tama? Impyerno po ang ating kakalabasan. Pero kung tayo maglilingkod tayo sa Panginoon, maniwala ka, langit ang pupuntahan mo. Langit ang destination mo. Kaya mga kapatid, ito yung tanong, available ka ba? Yan yung tanong eh. Available ba tayo na maging manggagawa ng Panginoon? Kung ikaw pinakatupan ng Panginoon para mangaral ng salita niya, gawin mo. Huwag mong pigilan. Mga kapatid, next tayo. Sabi ng Bible, idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ito, tandaan natin mga kapatid, sabi sa English niyan mga kapatid. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Kung iisipin natin, take note. Sabi dyan una, idalangin, pray. Tayo, dapat hindi tayo tumitigil sa mga manalangin, mga kapatid. Manalangin tayo ng ano? He will send, mga kapatid. He will send. Siya ng mga manggagawa ay na magpadala siya, mga kapatid. Then, sunod, laborers. Manggagawa. Kailangan natin, mga kapatid, na manggagawa. Kailangan natin na magkatrabaho sa Panginoon. Kailangan natin. Pag ikaw willing ka magpagamit sa Panginoon, ako naniniwala, marami tayong magagawa sa Panginoon. Marami tayong maliligtas sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, naging willing ka eh. Ang kulang sa tao, mga kapatid, bilang tao, willingness and desire. And commitment. Yan ang kulang, mga kapatid. Kapag once ang tao ng Diyos, mga kapatid, naging willing siya magpagamit sa Panginoon, magtrabaho sa Panginoon, tatanda mo, hindi kanya papabayaan. Yes. Hindi niya hahayaan, mga kapatid, na may mangyaring masama sa'yo. Although may mangyayari, hindi kasi natin maiwasan. For your test. Mga kapatid, susubukin ka ng Panginoon eh. Kung hanggang saan yung patient mo. Kung hanggang saan ka mangangaral ng salita ng Panginoon. Kung hanggang saan ka gagamitin ng Panginoon. Then sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang naglingkod ako sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kung hindi ako naglilingkod sa Panginoon, baka nasa impyerno ako sa balang.
Mga kapatid, mahirap mga kapatid na mapunta tayo lahat sa impyerno kung hindi tayo kikilos mga kapatid. Kung hindi tayo magpapagamit mga kapatid, kawawa yung mga tao na nasa paligid natin. Kaya sabi ng Bible, itanaw natin ang ating mga mata sa labas mga kapatid. Then ang gawin natin, mangharal tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Number 3, ang soul winner ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Next po. 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita, magsigap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuwata ka, mangaral ka na may buong pagpapainuod at pagtuturo. Kaya mga kapatid, kung iisipin natin mga kapatid, ang soul winner dapat nangangaral ng salita ng Panginoon. Masabi diyan, ipangaral mo ang salita. Sabi diyan, magsikap ka. Ibig sabihin, ang pagiging soul winner, hindi to dapat napilitan ka lang mangaral. Kundi dapat ikaw mismo sa sarili mo, naging willing ka. Mga kapatid, sabi diyan, mga kapatid, yung iisipin natin, magsikap ka. Bakit ka, ang tao, bakit nagsisikap mag-aral? Bakit? Kasi gusto niyang makuha yung kanyang pangarap sa buhay. Tama? Pero tayo naman, na sinasabi ng Biblia, the Great Commission natin na kailangan gawin, tayo'y magsikap din sa mangaral ng salita ng Panginoon. Diyan dapat yung maging heart natin, mga kapatid, na kailangan natin mangaral ng salita ng Panginoon, na kailangan tayo, mga kapatid, na buksan natin ang bawat bibig natin, iparinig ang boses natin sa mga tao na wala sa Panginoon. Mga kapatid, sabi diyan, sumuwata ka, mangaral ka, na may buong pagpapahinuhod. Mga kapatid, ito, pagpapakumbaba po yan. Mga kapatid, tatandaan natin, dapat tayo, nagtuturo na yung sa mga matatagal po natin, sa mga kapatiran natin, na dapat tayo, isa na rin tayo sa nagtuturo. Mga kapatid, dapat ginagamit na tayo ng Panginoon. Dapat nag-ano na tayo na lagi nagpipreach na tayo, nag-share na tayo. Hindi lang naman ito mga kapatid dito sa pulpit ang pangangaral, kundi sa labas. Grabe mga kapatid, kung isipin lang natin mga kapatid. Kung tayo mismo nagsisikap mangaral ng salita ng Panginoon, marami na tayo ngayon. Amen. Amen? Sobrang dami na natin. Maniwala kayo mga kapatid. Bakit? Kasi marami hindi nakakaalam ng katotohanan. Ang alam lang nila mabuhay. Tama? Ang alam ng bawat tao na nasa paligid natin, okay lang. Natural lang sa kanila, mga kapatid. Pero kung rating natin sa kanila na kailangan nila mabautismuhan, na kailangan nila magsisi, na kailangan nila lumapit, magbalik loob sa Panginoon, mga kapatid, mabubuksan ang kaisipan nila na ang swerte ko kasi nag-link ito sa Panginoon. Paggamit tayo mga kapatid. Next. Pang-apat. Ang soul winner ay hindi nahihiyang mangaral. Sino mayayain? Sino mayayain? Next verse. Sabi diyan, Lucas chapter 9, verse 26, sapagat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay kakahiya siya ng anak ng tao pagparito niya ang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Malinaw ang sinabi ng Biblia mga kapatid, huwag tayo mahiya mangaral. Dahil sabi diyan, mga kapatid, pag tayo nahiya, ikakahiya siya ng anak ng tao. Ikakahiya tayo ni Jesus balang araw. Mga kapatid, kaya kung patuloy tayo, mga kapatid, mahihiya mangaral ng salita ng Panginoon. Ito, pananaw ko sa akin, nung binabasa ko yan. Kapag pala ako mahihiya mangaral ng salita ng Panginoon, kinakahiya ako sa Jesus. Sa akin lang to Sa aking isip lang to. Kumbaga dapat talaga, sabi ko nga,
kailangan talaga dapat kapalan ng mukha. Kahit sino dapat pangaralan mo. Kahit sabihin mong engineer, police. Ayun nga po, di ba po nakabangga ako. Mga kapatid, kung isipin ninyo, nag-sharing kami ng engineer doon. Nag-share kami ng words of God. Hindi ako natakot, mga kapatid, na pangaralan din siya. Kahit ganun yung sitwasyon na nangyari sa amin, pero pinilit ko pa rin makapag-share sa kanya. Kahit sabihin mo na mataas yung estado niya, at ako hindi ganun kataas, mga kapatid. Pagdating sa salita ng Panginoon, pantay tayo lahat. Amen? Kahit any situation ng problema mo, mga kapatid, basta dala natin at ipinangaral ng salita ng Panginoon. Kahit sabihin mong mataas sa tao, presidente na niyan, basta dinala mo ang salita ng Panginoon. Amen. Lahat nagpapakumbaga. Amen. Praise the Lord. Lahat. Lahat. Kaya tayo mga kapatid, need natin. Kung nahihiya ka, hingi ka sa Panginoon, tanggalin yung hiya mo. Natural sa tao, mahihiya, tama. Natural yun, hindi mawawala yun. Kahit nga minsan ako, gagamitin ako, nahihiya rin ako. Pero kailangan mo kasi ng Panginoon na kasama eh. Amen. Bago ka magkaroon ng lakas. Kasi mga kapatid, hindi ka yung tao na iyahin na lagi negative ang iisipin. Ganyan talaga ang papasok sa isip. Pero kung iisipin mo, kaya ka nahiya. Kasi isipin mo, kailangan ko si Jesus para mawala to. Kapag lumapit ka kay Jesus, sabi nga ang nagkukulang ng kaalaman at lumapit sa Panginoon ay bibigyan niya ng kaalaman. Amen. Tama? Kung alam mo sa sarili mo, wala kang alam. Aminado ka na wala ka talaga alam. Lapit ka sa Panginoon, bibigyan ka niya. Mga kapatid. Huwag tayo mahiya ng mga salita ng Panginoon. Next. Number 5. Ang soul winner ay laging nananalangin. Sino may hindi man na mag-pray sa inyo? Naku, lagot. Pag soul winner tayo, dapat marunong tayo manalangin. Mga kapatid, bakit? Verse tayo. 1 Thessalonians 5:17, magsipanalangin kayong walang patid. Bakit kailangan natin na manalangin, mga kapatid? Kapag tayo nag-share ng words of God, mga kapatid, iniluluhod natin yan pagkatapos natin mag-share. Pag tayo nag-share sa labas, tatandaan mo, ipagpasalamat mo sa Panginoon at kausapin natin ang Panginoon na sana baguhin ang kanyang buhay, na sana makakilala siya, ipuhin siya ng Panginoon. Tatandaan natin, sabi ng verse, magsipanalangin kayong walang patid. Bakit? The moment na lagi mong binabanggit sa Panginoon ang pangalan na nasisharean mo, mga kapatid, hindi bigyan Diyos para hindi kanya marinig. Tama? Hindi bigyan ang Panginoon. Kaya niya sinabing walang patid, titignan ng Panginoon kung gaano ka kaseryoso sa ginagawa mo. Mga kapatid, tatandaan natin, kapag once na soul winner tayo, dapat mahilig ka manalangin. Dapat nagpe-pray ka. Praise the Lord. Kasi mga kapatid, ang taong soul winner at hindi na nanalangin, naku, lagot. Kawawa. Dapat tayo, manalangin tayo sa mga tao, mga kapatid na nasisira natin. Amen. Kung mahal natin ang ating kapwa, ipanalangin natin sila. Amen? Amen. Na makakilala sila sa Panginoon. Sa mahal namin mga bisita, eto narinig nyo na ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, kung naramdaman mo at nangungusap ang Panginoon sa iyo, this is your time. Praise the Lord. Mga kapatid, kung nagkaroon ka ng heart na mag-win ng soul at naintindihan mo na ang tao ay dapat nasa piling ni Jesus, hindi sa impyerno, tara, sama-sama tayo. Mangaral ng salita ng Panginoon at hindi mahihiya kahit sino, mga kapatid, ang ating mababagihan ng salita ng Panginoon. Bakit? The moment na nangaral tayo ng salita ng Panginoon, si Jesus yung dinala natin. Isipin mo, mga kapatid, hindi tayo mahihiya. Bakit? Jesus ang dala natin. Kumbaga sa chismosa, isipin natin, di ba? Ang masarap na ipag-chismisan yung si Jesus. Di ba? Hindi ko lang alam kung yung chismosa umuwi. Kung si Jesus yung pag-usapan di ba?
Pero kung ikaw, mga kapatid, gaya nga na narinig kong preaching, mga kapatid, kung dati tayo mismo sa pagta natin yung buhay natin, may chismis natin si Jesus. Okay? Yun yung magandang chismis. Good positive, mga kapatid, di ba? For conclusion, meron pa ako isa eh. Sabi dito, ang soul winner dapat maunawain at mahaba ang pasensya. Di ba? Kasi minsan yung yung tao na sinishare mo, minsan talaga nakakainis, tama? Kasi may mga part na gusto mo siyang mapaayos, pero hindi niya tinutulungan ang sarili niya. Kaya kailangan mo ng mahaba ng pasensya. Kung paano mo siya matyaga at balang araw, mga kapatid, kapag once ang tao na yan nakakilala sa Panginoon, nabuksan ang kanyang kaisipan, magpapasalamat siya sa Panginoon. Bakit? Dahil may ginamit siyang tao para magtyaga sa ugali niya, para makakilala siya sa Panginoon. Mga kapatid, yung simpleng invite lang, akala nyo, baliwala yan, tatandaan mo, maganda yan sa harapan ng Panginoon. Ayan yung ginagamit ng Panginoon at ayaw ng kaaway. Dahil gusto ng kaaway, mga kapatid, na ang tao wala sa Panginoon. Pero the moment na nag-i-invite ka, ang kaaway ay hindi natutulog. Para ano? Para bigyan ka ng distraction. Pero ikaw, naging matigas ka dahil sa Panginoon. The moment na puro pagsubok na dumadating sa buhay mo, nagagawa mo pa rin, mga kapatid, mag-invite ng kaluluwa. Kahit marami ng pagsubok, wala ka namang... Ito sa totoo lang, mga kapatid, pag mangaral ka ng salita ng Panginoon, sariling bulsa mo. Pag mangaral ka ng salita ng Panginoon, ikaw magpapamerienda. Ikaw ang lahat. Pero tatandaan mo, mga kapatid, ang pag-share ng words of God, ang pagsasakripisyo sa Panginoon, hindi yun importante kung ano yung naubos sa'yo. Ang importante, mayroong taong magbago. Amen. Mga kapatid, huwag mong isipin na nauubusan ka. Mga kapatid, isipin mo, mga kapatid, dahil sa kaluluwang yan, mga kapatid, libo-libo magsasayang angin. Sayang Amen. sa Lord. Praise the Lord. Huwag mo isipin. Kung dumating din ako sa time, mga kapatid, pamasahe ko, nagamit ko din. Kasi nga, kailangan mo pang mamasahe. Kailangan mo pang... Alam mo yun? Pero dahil sa pagmamahal sa kaluluwa, mga kapatid, handa ka mag-sacrifice. Handa mo ilabas kahit yung konti na lang para sa kaluluwa. Praise. Ganun na nagmamahal sa kaluluwa, mga kapatid. Hindi nyo parang, wala na akong pera eh. Parang ano alam mo yung tipo na, labag pa sa kalooban mo. Huwag, mga kapatid. Kasi hindi maganda yung saratan ng Panginoon. The moment na nag-aaral ka na ng salita ng Panginoon, mararanasan mo talaga mawalan. Pero masaya ka naman. Yun yung hawakan ninyo, mga kapatid, dahil kapag ang tao, mga kapatid, nagbagong buhay at isa ka sa instrumento ng Panginoon kung bakit siya nagbalik loob, yung puso mo, grabe yung gala. Ang tanong, willing ka ba? Praise. Ang tanong, available ka ba? Tingnan natin yung puso natin. Kung ano yung tinitipid ng puso natin. Kung willing ba tayo o hindi. Kapag alam mo sa sarili mo, nagkaroon ka ng willingness at desire ang mga ng salita ng Panginoon, sundan mo ng commitment. Maniwala ka sa akin, mga kapatid, marami kang magagawa sa Panginoon. For conclusion, mga kapatid, next verse. Sabi dyan, Matthew 24 verse 14, at ipangalan ng Ebanghelyo Ebanghelyong ito ng kariyan sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayon, darating ang wakas. Mga kapatid, paparito ang Panginoon kung ang lahat ng tao, masira natin. Gusto niyo na po bang bumalik si Jesus? Amen. Maging available tayong mangaral. Sabi niya, at ipangaral ng Ebanghelyo ito ng kariyan sa buong sanlibutan, sa pagpatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayon, darating ang wakas. Darating ang wakas kapag ang tao lahat ay nakarinig na ng salita niya. Bakit?
Kasi wala na tayong may tatanggi. Alam niyo mga kapatid, pag narinig niyo na ang salita ng Panginoon, magpatuloy na kayo. Bakit mga kapatid? Hindi niyo na pwedeng sabihin sa paghukom ng Panginoon, hindi ko narinig ang salita mo. Hindi pwede. Bakit? Kasi nandito ko narinig mo Wala tayong ligtas sa Panginoon. Kaya nga, wala tayong reason sa Panginoon kung ano mangyari sa atin Amen? Pero ang higit sa lahat, kung gusto natin mapabilis sa pagbabalik ng Panginoon, mangaral tayo ng salita niya. Amen. Praise the Lord. Tulong-tulong tayo mga kapatid. Pagod na po ba kayo sa buhay ng pagiging tao? Pagod na po ba tayo? Lahat tayo napapagod. Pero the moment na nangaral ka na, ayun yung papahinga natin langit. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, uulitin ko, available ka ba? Na mag-win ng soul, maging soul winner, available ka ba? Kung available ka, mamaya, sa worship, sabihin mo sa Panginoon, available ako, Panginoon. Available ako. Kaya mga kapatid, sana may natutunan kayo sa ating pinangaral. May natutunan po ba lahat? Amen. Ising pa po ba lahat? Amen. Okay, mga kapatid. Maging available tayo sa salita ng Panginoon, ng mga aral. Huwag tayo mahiya. Tatandaan natin, huwag dapat tayo mahiya. Kapalan natin ang mukha natin. Pagwansa tayo ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kang matakot. Alam niyo kung bakit sasama ko ng Panginoon. Okay? Kasama mo ang Panginoon sa oras na kumilos ka sa Kanya. Praise the Lord. At hindi sa pagtatagal, tinatawagan ko na po ang tagapangunan ng ating gawain.